privileged communication. We are in a democratic country. Kung nagsasabi ka, ikaw, congressman, corrupt ka, ikaw, congressman, sana yung kwarta sa flood control, that is in the exercise of freedom of press. Iba yun. Exception yan sa oral defamation if you exercise privileged communication. For example, public official. Sinabihan mo, ikaw public official ka. Nakakahiya ka dyan, hindi ka marunong gumawa sa trabaho mo. Palagi kang late, palagi kang absent. Ikaw sinasweldohan ng taong bayan. Mga ganun yung mga pinagsasabi. Kaya tayo si Kay Eric nito. Mga ganun yung mga ganun yung mga pinagsasabi. That is in the exercise of freedom of press and freedom of expression. Pero kung hindi naman ganun, sabihan mo ang kapitbahay mo, ikaw, magnanakaw ka. Hindi ka mayroon magbayad sa utang. Kapal ang mukha mo. Yan. That is oral defamation. Di ba? Kasi private transaction kasi yun eh. Di ba? Pero pag sinabihan mo yung isang politiko, ang corrupt mo naman, hindi ka marunong gumawa ng batas. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagpapalaki ng tiyan sa Kongreso? That is privileged communication. You're just exercising freedom of press and freedom of expression. Privileged communication. So, ibig sabihin, if you are a public official, you should not be onion-skinned.